po ang matinding pagbaha. 17.1 meters dyan po sa Marikina River. At maging dito man po sa California ay nag-aantabay po kami sapagkat nagbabantaan na po ng pag-apaw ang Lamesa Dam. At kapag yun po ay nagpalabas ng tubig, diretso po yun sa Tulyan River na kung saan ay babagsak po dito sa amin. Noong panahon po ng bagyong Karina, nasa Enteng na po tayo ngayon at nasa bayan ng Habagat, ang aming pong kapitbahay dito sa likuran ay umabot po ng bubong ng kanilang mga bahay ang baha. So kaya po ako ay hindi umaalis para sa pagbantay. Dito po sa aming second floor, baha na rin kasi po yung tubig na pumapasok sa gilid ng pader ay pumapasok po sa aming tahanan. So praying po para sa kalagayan ng ating mga kababayan sa Ilocos Norte, maging sa Kabikulan man, yung pong lalo na po doon sa mga probinsya natin na nasa signal number 2, ang Metro Manila po ay signal number 1 dahil po sa bagyong Enteng. At marami na pong napipinsala ng baha diyan po sa Antipolo, Marikina at maging po dito sa Along Araneta Avenue at dito rin po sa amin. So ayan po, tingnan natin ang mga laman ng balita. Kundi ang dami ng tubig na nanggaling sa Antipolo at ang kabundukan ng Rizal. Halimbawa na lang ang kanto ng Gil Fernando at Sumulo na naging bagsakan. Yan po ang nakapagtataka. Bahagi po ng zona ng ating Pangulo ay lumika ng 5,000 plus na flood control at umabot po ito ng ilang billion pesos para mapondohan po ang project na ito. Pero ano pong nangyayari? Totoo bang ang flood control na yon na project ay natapos? At kung hindi man po ito natapos o may nagawa po ba? Kung wala pong nagawa, saan napunta ang napakalaking pondo? Praying po para sa ating bansa that doon po sa mga nasa ahensya ng gobyerno, nawa po maging pambukas kaalaman ito sa inyo ang kalagayan ng ating mga kababayan at ng mga residents po, hindi lang sa Metro Manila, maging sa north at southern part ng Luzon na binabaha at maging sa Visayas at Mindanao. Ito lamang po ang inyong lingkod, Bishop Larry Los Santos, lagi nagsasabi, we work as one, we work as a nation because we are created in the image of God and we need to help one another. God bless the Philippines. Tinangay raw ng malakas na alon ng LCT-GT Express kaya bumangga sa nakaangkla na MV Camila. Pasado alas 9 ng umaga nang mapaulat na nasunog na ang barko. Ang problema, hindi yan maapula dahil sa lakas ng alon. Sabi kasi ng hindi lamang po nagkakaroon ng problema sa kalupaan, maging po sa karagatan. Yung mga barko po ay nagkabanggaan yan po sa gawin ng Nabotas. At nawa po ay maapula po ang apoy at huwag nawang kumalat ang langis ng barko. Signing out po muna para sa ilang karagdagang detalye. Mamaya po sa ilang mga mahalagang balita. RP Suluan para apulahin ang apoy.